Last shot na to, Jella. Straight mo na para matapos na tayong lahat dito. Kinuha ko naman ang basong inabot sa akin ng classmate ko at walang sabi-sabing ininom ng straight yung halos puno na rin na baso. Wow! Ibang klase ka talaga, Angela. Ang lakas mong uminom. Walang papantay sa'yo, sabi nung isa ko pang classmate. Shut up, mga wala kayong kwentang kainuman. Let's go, Sam. Iwanan na natin yung mga loser na yan. Hinila ko si Sam, isa sa mga lalaking humaling na humaling sa akin. Type ko din siya kasi gwapo at super hot niya. Pero hanggang fling lang kaming dalawa. If I know gusto mo lang makaisa kay Sam. Sigaw naman ni Nina na kaibigan ko. Deadman na lang ako sa sinabi niya. Ewan ko sa inyo. Wika ko at saka tumayo na. Pagkatapos ay pumasok sa isang kwarto ng kondo ng friend ko na si Nina. Nakasunod lang naman sa akin si Sam. Are you sure na? Tanong nito na binitin pa yung sasabihin kahit na alam ko naman yung kadugtong. Of course, I'm pretty sure. Ayaw mo? Lumapit ako para takamin ito at napangiti naman ng loko sa ginawa ko. Sino bang makakatanggi sa super hot na katulad mo? Wika ni Sam. At pagkatapos nun ay sabik nga akong hinila palapit sa kanya. Matagal kaming naglampungan. Hanggang sa naramdaman ko ang unti-unting pagkatok ng panauhin sa pintuan ng langit. Doon ay parang bigla akong binuhusan ng malamig na tubig at naitulak ko siya. Napamura siya at nanlalaki ang mga matang nakatitig sa mukha ko. Sorry Sam, hindi ko pala kaya. Mahina akong wika. What? Halos mapasigaw ito sa galit sa akin. Sorry talaga. Mabilis kong sinuot ang mga damit kong nagkalat sa sahig. Habang wala naman itong tigil sa pagmumura dahil sa nagawa ko. Malakas na kalabog ng pinto na ang narinig ko pagkatapos ng huli niyang salita. Bitch! Palagi na lang yan ang lumalabas sa mga bibig nila pag binibitin ko sila sa gagawin nila sa akin. Maghapong nakahiga na lang ako sa kama at pinilit ipikit ang mga mata. Ang tanga ko, buntik na ako dun. Wala sa plano kong ibigay ang sarili ko sa mga lalaking nakaka-fling ko lang. Yes. Wala pa akong experience. Kahit na marami na akong nakakasamang lalaki sa kama. Oo nga, siguro ay nahawakan na nila ako. Pero hanggang dun lang. Dahil kahit papano ay nag-iingat pa rin ako na maibigay ang iniingatan ko sa lalaking sarap lang ang habol sa akin. Ipinikit ko na lang ulit ang mga mata ko kesa isipin na naman ang nagawa kong katangahan kanina. Sigurado din naman ako na bukas ay hindi na ako lalapitan pa ni Sam. Nakatulog din naman ako. Yun nga lang kung kailan parang napapasarap na ako sa pagtulog, doon naman ako narinig ng malanding ingay. Dahil hindi rin naman ako makatulog, ay kinuha ko ang bag ko at lumabas na lang. Napailing ako nang nakita ang mga kaibigan kong nakahiga sa salas nitong kondo. 4 AM na at may pasok pa kaming lahat mamaya. Siguradong lagot na naman kaming lahat dahil malilate na naman kami. Minabuti ko na lang na umalis na sa kondo para makauwi na ng bahay. May sarili akong bahay galing sa mama ko. Ganun talaga. Mayaman ang mga nagiging kalaguyo niya. Kaya marami siyang pang-supply sa akin ng pera at mga gamit. Pero hindi yun ang gusto ko. Wala akong pakailam sa pera niya. Dahil lahat ng yun ay sa walang kwentang bagay niya lang nakukuha. Lalabas na sana ako ng pinto nang maisip ko si Sam. Napatingin ako sa mga kaibigan kong tulog na. Napansin ko na wala dun si Sam. Ewan ko kung bakit may pumasok na kakaiba sa utak ko. At dahil dun, unti-unti akong sumilip sa nakaawang na pinto na kanina lang ay nariringgan ko ng kakaibang ingay. Napatakip naman ako ng bibig nang makita ko si Sam na tulog at nakayakap kay Iya. Isang kaibigan ko din na matagal nang may pagtingin kay Sam. Kahit papano ay nasaktan din naman ako. Pero sa puntong yun, naisip kong wala talagang kwentang lalaki si Sam. Pinagpatuloy ko na lang ang paglalakad palabas ng condo unit ni Nina. Ano pa nga ba? Di maghahanap na lang ulit ako ng ibang lalaki. Yun ay kung makakapasok pa ako. Sigurado naman akong tatamarin na naman akong mag-aral nito.
Third year college student na ako sa kursong Fine Arts. Inilatag ko agad ng katawan ko pagkadating ko sa kondo ko. Sobrang sakit na din ng ulo ko dahil kulang ako sa tulog. Nakakatawa ang buhay ko. Hindi naman ako ganito noon. Simple lang akong babae, hanggang sa biglang lumabas ang iniingatan kong lihim. Ang lihim na kailanman, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nila akong husgahan. Porke ba anak ako ng pokpok ay ganun na rin ang tingin nila sa akin? Sa totoo lang, hindi naman ganun kasama ang mama ko. Sadyang ganun lang siya dahil na rin sa pinagdaanan niya sa buhay. Alam kong gusto niya lang makahanap ng totoong pagmamahal. Kaya siguro papalit-palit siya ng mga nagiging lalaki niya. Ang sabi ko noon sa sarili ko, hinding-hindi ko siya gagayahin. Hanggang sa isang araw, natuto na rin ako. Madami na akong minahal, pero lahat sila ay ginago at niloko lang ako. Ang tingin kasi nila sa akin ay haliparot na babae. Sinikap ko naman na maging normal ang buhay ko. Pero wala talaga. Kaya naman pinangatawanan ko na lang kung ano ang tingin nila sa akin. Lumaki ako sa liberated na buhay, kaya pati mga kaibigan ko ay liberated din. Kung baga sa kasabihan, birds of the same feather flock together. Nangingiti ako habang papalabas ng school dahil ang sasama ng tingin sa akin ng mga babae. Why? Kasi kasama ko ang isang sikat na basketball player sa school namin. Angela, malakas na tawag sa akin ni Nina. Kumusta? Napangisi naman ako nang makita ko si Sam na kasama si Iya. Bruha ka, bakit naman hindi mo man lang kami ginising nung umuwi ka? Dagdag pa ni Nina. Sorry. Ayaw ko na kasi kayong istorbohin pa. Sabi ko habang nakatingin na nagsasalita sa dalawa. Gusto din pala nilang tikman ng isa't isa. Muntik pa akong madamay. Let's go babe, baka mahuli pa tayo sa party. Maya-maya ay yaya sa akin ni Sian. Muntik ko na siyang makalimutan. Buti na lang at nagsalita ito. Oh guys, sorry ha. Next time na lang tayo mag-usap. May pupuntahan pa pala kami. Bye! Kinapit ko na yung kamay ko sa braso ni Sian, saka ako kumaway sa kanila paalis. Angela, wait. Tawag ni Nina na may pahabol pang sabi. Yes? Tanong ko sa kanya. Bukas may party sa bahay. Pumunta ka ha. Hihintayin ka namin. Nakangiting wika ni Nina. Oo naman. Sige, tatawagan na lang kita. Sumakay na kami ni Zian sa kotse nito. Papunta kaming birthday party ng isang kaibigan nito. Niyaya niya ako kaya hindi na ako tumanggi. Tutal at wala rin naman akong gagawin. Past 7 na nang makarating kami ni Zian sa party ng friend nito. Dumaan pa kasi kami sa kondo ko para makapagpalit ako ng damit. Pagpasok namin sa bahay na may party ay namangha ako kahit pa nga sanay ako sa marangyang buhay. Mukhang mayayaman na tao ang mga nasa loob. Tamang-tama lang naman pala ang suot kong mini dress na hapit sa katawan ko. Lumilitaw nga ang cleavage ko sa suot ko. Hi Sian! Maya-maya ay may lumapit sa aming babae at hinalikan siya sa pisngi. Oh Chrissy, happy birthday! Bati naman ni Sian sa babae, sabay abot ng regalo nito. Salamat! Sino siya? Baling nito sa akin. She's my girlfriend. Hinawakan ako ni Sian sa bewang. Angela, meet my friend Chrissy. Sabay lahad ng kamay niya. Nice meeting you, Chrissy. And happy birthday too. Bineso-beso ko siya saka siya niyakap. Isang bulong naman ang binigay nito sa akin. Nice meeting you too, bitch. Nanliit ang mga mata ko sa sinabi niya. So mukhang kilala niya ako. Kaya naman binigyan ko siya ng mapang-asar na sagot. Inggit ka? Gumaya ka. Mahina naman ako nitong tinabig mula sa kunwaring yakap ko dito. Naaasar siguro sa sinabi ko. So have fun na lang Sian. And you too. Tiimbagang nasabi nito at mabilis na umalis sa harapan namin. Mukhang type ka nun ah. Patawang sabi ko kay Sian. Alam ko, pero hindi ko siya gusto. Pag-amin naman ng lalaki. Talaga? Pero maganda siya at mayaman. Sagot ko naman. I don't care. Mas maganda ka pa din sa kanya. Napangiti naman ako sa sinabi nito. Ang mga lalaki talaga. Akala nila utu-utu lahat ng babae.
Nagpakasaya kami ni Sian sa party. Inom dito at inom dun. Sayaw dito, sayaw dun. Lahat napapatingin sa akin. Lalo na sa ginagawa kong pagsayaw sa dance floor ng party. Lahat tuloy ng boys ay pumalibot sa akin. Inggit at galit ang nakarehistro sa mukha ng mga babaeng nandun. Enjoy na enjoy ako sa pagsasayaw ng bigla kong hatake ni Sian mula sa dance floor at dalhin sa likod bahay ng pinagdadausan ng party. Ramdam kong lasing na ako. Mukhang nagkatama ako sa mga sari-saring ininom ko. Angela, baka nakakalimutan mong ako ang boyfriend mo ngayon, kaya wag kang umastang parang ewan sa lahat. Natawa ako ng bahagya sa sinabi nito. Madiin niya akong tinitigan at pabiglang sinandal sa pader. Aminado ako na nasaktan ako sa ginawa niya. Ang lakas kasi ng pagkakabalya nito sa akin. Ganito ba ang paraan mo para makuha ang isang babae? Sadista ka pala. Nakangisi kong wika, kaya napangiti naman ito sa sinabi ko. You're right, ganito ako kaya humanda ka. Marahas ang bawat kilos ni Sian, lalo na ng paraan ng pagromansa niya. Wag naman dito, humanap ka naman ng kwartong matino. Ayokong marumihan ang suot ko. Pagkasabi ko nun, ay bigla na lang ako nitong hinila pabalik sa loob ng bahay na pinagdadausan ng party. Pumasok kami sa isang library. Okay na ba to sa'yo? Tanong nito sa akin. Well, pwede na rin. Maarte ko namang sagot. Mabilis ang mga kilos ni Sian na akala mo ay maaagawan at mauunahan ng iba. Natawa ko sa inasal nito. Boys nga naman, hindi makapagpigil. Hanggang sa biglang nanlaki ang mga mata ko. Parang gusto kong humiyaw sa nakita ko. In fairness, may maipagmamalaki naman pala. Hey sweetheart, shower ka muna. Ayoko kasi ng amoy alak. Hihinga-hinga namang tumango si Sian sa akin. Okay, hintayin mo ko. Hinalikan muna ako nito bago umalis sa harapan ko at pumasok sa CR na nasa loob din ng mismong silid na pinasukan namin. Maya-maya ay nakahinga ako ng maluwag. Mabilis kong sinuot ang mga damit kong nagkalat. Asa naman siyang hihintayin ko siya? Hindi ako tanga, no? Inayos ko muna yung sarili ko saka lumabas ng kwarto. Umalis ako ng party nang walang ganong nakakapansin sa akin. Pumara na lang ako ng taxi para makauwi sa kondo ko. Nanlalabo na ang mga mata ko. Mukhang tinamaan talaga ako sa alak na ininom ko. At bago pa ako lubos na makalimot, kailangan ko ng takasan si Sian na talagang nag-shower pa para daw ipagpatuloy ang ginawa namin. Ilang boys na ba ang iniwan ko sa ganong sitwasyon? Marami na din. Ginagawa ko yon para asarin sila. Ang akala siguro nila sa akin ay mabilis maluloko. Akala din yata talaga nila ay isa akong napakatangang babae na basta nalang bibigay sa kanila. Mga wala silang kwenta. Puro libog lang ng katawan ang pinapairal nila. Paghinto ng taxi ay mabilis akong bumaba. Papunta ako sa kondo pero iritable ako. Init na ako at gusto ko nang maghubad. Para naman mabawasan ang init na nararamdaman ko. Maya-maya ay sinalpak ko ang susi ng kondo ko pagkarating ko doon. Pero laking gulat ko nang bumukas agad ito. Mukhang nakalimutan ko na namang ilakang pinto ng kondo ko. Nagtuloy-tuloy lang akong pumasok, ni hindi ko na binuksan yung ilaw. Pagkarating ko sa kwarto ko, agad kong tinanggal ang suot kong damit at binagsak agad ang katawan ko sa kama. Sa kalagitnaan ng tulog ko, bigla akong nanaginip na may isang lalaki daw akong kaulayaw sa kama. Sa sobrang wild at intense ng pangyayari, agad akong nadala at bumigay. Di tulad sa ibang lalaking iniiwan kong bitin, sa lalaking kasama ko, tila ba handa akong ibigay ang pinakaiingatan ko. Sexy, narinig kong sabi nito, ngunit hindi ko pa rin idinilat ang mga mata ko. Kung panaginip ito, lulong na ako sa kakaibang nararamdaman ko. Hindi ko alam, pero parang naririnig ko ang sarili ko na nagmamakaawa sa lalaki. Hanggang sa may naramdaman akong mabigat na bagay na dumagan sa akin. Hindi ko talaga maintindihan kung panaginip ba talaga to o hindi. Para talaga kasing totoong nangyayari. Please, please, tanging yun lang ang lumalabas sa bibig ko.
At sa isang iglap, ang gloryang tinatamasa ko ay napalitan ng masakit na daing. Kasabay nun ay napamura rin ng lalaki. "Who are you?" Nalilitong tanong ng lalaki. Doon ako biglang napamulat. "Ano to?" Nalilito ko ring sambit. Hanggang sa ma-realize ko na hindi pala panaginip ang nangyayari. "Sagutin mo ko. Sino ka?" Galit na galit yung lalaking nakatayo sa harapan ko. Pero sa halip na takot, ay pagkailangang naramdaman ko. Sino ba talaga siya? At anong ginagawa niya sa kwarto ko? Halos mapasabunot ako sa sarili ko. Nang makita ang palatandaan na tuluyan nang nawala ang kainosentihan ko. "Oh my! Anong ginawa mo sa akin?" Nagsisigaw ako sa galit at halos mapaiyak na din ako hanggang sa biglang nagdilim na lang ang paningin ko. Nagising akong masakit yung buong katawan. Lalo na dun sa baba ko. Medyo mahapdi talaga. Bumangon ako at pumasok ng banyo dahil kailangan ko ng maligo para mabawasan ang sakit ng ulo ko. Pero nanlaki yung mga mata ko nang pagpasok ko. May lalaking naliligo sa banyo. "Sino ka?" Tili ko. Mukhang nagulat naman ito sa akin. Inoff muna nung lalaki yung shower na gamit, saka nakangisi akong pinagmasdan mula ulo hanggang paa. Nice body. So sexy. Nag-init ang mukha ko at agad kong tinakpan ang katawan ko. "Sino ka ba? At anong ginagawa mo sa kondo ko?" Inis na tanong ko dito. "Mukhang nagkakamali ka. Ako ang may-ari ng kondo na to at hindi sayo." Unti-unti itong lumapit sa akin. Napalunok ako dahil malapit na siya kaya iniwas ko ang tingin ko. "Hindi yan totoo. Kondo ko to at ipapapulis kita sa pagpasok sa bahay ko. At sa ginawa mo sa akin." Sa sinabi ko ay bigla itong tumawa ng malakas. "Ako? Ipapapulis mo? Nakalimutan mo na bang enjoy na enjoy ka kagabi? Sobrang lapit na nito sa akin." "Tumigil ka na. Akala ko..." Napahinto ako sa pagsasalita. "Akala mo panaginip lang?" Itinuloy ng lalaki ang sasabihin ko. "Yun ba ang gusto mong sabihin?" "Well, it's not, sweetie. Totoo lahat ang nangyari at nag-enjoy ka ng husto." Nanunukso pa ang loko. "Hindi totoo yan." Madiin ko namang sabi. Mas lalo pa itong lumapit sa akin. Nagulat ako nang makorner niya ako. "Gusto mo bang ulitin natin para maniwala ka at malaman mong hindi lang yun panaginip?" Ang lakas-lakas ng tibok ng puso ko. Bakit hindi ko man lang magawang pumalag sa lalaking to? Bakit ang hina ko sa kanya? Bitawan mo ko." Nagpumiglas ako dito pero mas lalo nitong diniinan ng pagkakahawak sa dalawang kamay ko. Para akong nakapako sa krus sa itsura ko. "Alam mo bang nabitin ako kagabi? At dahil sa pumasok ka nang walang pasabi sa kondo ko, kailangan mong magbayad." Isang makahulugang ngiti ang binigay nito sa akin. "Tumigil ka nga. Hindi ko alam na kondo mo to. I thought it was mine. Lasing ako. And dapat napansin mo yun. Sana pinaalis mo na lang ako." Pagdadahilan ko sa kanya. "Hindi pa rin pwede yung rason mo. Naaalala mo bang nasampal mo ko? Kaya kailangan mo pa ding magbayad." Natataranta na ako. "Pwede ba? Wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Pakawalan mo na ako at babalik na ako sa kondo ko." Nagpumiglas ako dito pero hindi ako nito pinakawalan. "Not now, sweetie. Tignan mo. Ginising mo yung natutulog kong alaga." Napalunok naman ako at nanlaki ang mga mata sa nakita. Maya-maya lang ay lunod na naman ako sa kakaibang pakiramdam na tanging ang lalaking ito lang ang nakakapagbigay. Hindi ko alam kung bakit yung iniisip kong pagpalag sa kanya ay hindi ko magawa. Instead ay walang pag-aalinlangan akong tumugon sa lalaki. "Pwede ka pang umurong." Maya-maya ay sabi nito sa akin. "Pag umurong ba ako papayagan mo ko?" Nagtama yung paningin namin. "Hindi ako namimilit ng babae. Kung ayaw mo ayos lang. Total at hindi naman tayo magkakilala. Pero wag kang mag-alala. Virgin ka pa rin naman. Dahil kapiraso pa lang yung pumasok kagabi." Pagkasabi niya nun ay umalis na ito sa pagkakadagan sa akin.
Anong sabi mo? Bigla akong natakot. Kapiraso pa lang daw pero grabe yung sakit. Magbihis ka na at bumalik ka na sa kondo mo. Wala akong time para magpaliwanag pa sayo. Tumalikod na ito sa akin at muling pumasok sa banyo. Naiwan naman akong natulala at wala sa sariling pinagpupulot ang mga damit kong nagkalat. Para akong lasing na hindi ko maintindihan. Lumabas ako ng kondo nito at paglabas ko ay nagulat ako dahil sa magkatapat lang pala kami ng kondo. Kaya naman pala nagkamali ako. Agad akong tumakbo papunta sa kondo ko at pumasok sa CR. Mabilis kong pinagkukuskus ng sabon ng buong katawan ko. Buwisit. Bakit ramdam na ramdam ko pa rin ang lalaking yun? Napasabunot ako sa sarili ko at biglang tumulo ang luha ko. Ang tanga ko naman. Ang tanga-tanga ko. Karma na yata to sa ginawa kong pambibitin sa mga lalaking nakakarelasyon ko. Napasigaw ako ng sobrang lakas dahil sa inis. Kasabay no na isang malakas na tawa naman yung narinig ko. Huwag kang sumigaw, para kang baliw. Nasa loob ng bahay ko ang lalaki at gwapong-gwapo sa desenteng itsura nito. Anong ginagawa mo dito? Mabilis kong tinapis yung tuwalya sa katawan ko. Bukas yung pinto ng CR ko, kaya kitang-kita ko ng lalaki. Hindi mo na kailangang takpan yan dahil napahiyaw ako bago pa niya natapos ang sasabihin niya. Can you please shut up? Namumula ako sa galit. Nakalimutan mo to. Napakagat-labi ako sa hawak nitong bra. Buwisit ka, umalis ka na nga. Pagtataboy ko sa lalaki. Mabilis kong hinablot yung bra ko. Tatawa-tawa naman itong tumingin lang sa akin. Sa susunod, huwag ka nang maglalasing kung hindi mo naman pala kaya. Para hindi ka na pumapasok sa kondo ng iba. Tumalikod ito at aalis na sana. And one more thing, matuto ka ding mag-lock ng pintuan. Mamaya niyan matuluyan na yung iniingatan mo. Para kang hindi babae, hindi mo iniingatan ang sarili mo. Mas lalo naman akong napatulala sa mga sinabi nito. Habol tingin na lang ako sa tuluyan niyang pagtalikod. Maghapon lang akong tulala sa kondo. Ni hindi ako lumabas. It's weekend and dapat sa mga oras na to ay nasa bar ako o di kaya ay nasa galaan. Pero ngayong araw, maghapon lang ako sa higaan ko. Parang hindi pa din mawala sa isip ko yung lalaking yun. Ewan ko ba, parang tinamaan ako sa kanya. Iba kasi siya sa mga lalaking nakilala ko. Masasabi kong may pagmamahal at paggalang talaga siya sa isang babae. The way na pagmasdan niya ako ay parang may kakaiba sa kanya. Para bang gusto ko siyang kilalanin at makasama kahit saglit lang. O kahit ibigay ko pa ang sarili ko sa kanya. Napamura ako nang mapagtanto ang mga pinagsasasabi ko. Mababaliw ako kung mag-i-stay ako sa kondo. Kaya naman minabuti ko na lang na magbihis at pumunta sa bahay nila Nina. Isang hapit at red na dress ang suot ko na hanggang kalahati ng hita ko. Simple, pero alam kong lilingunin ako. Akala ko hindi ka na makakapunta. Sabi ni Nina paglapit ko sa kanya sabay beso. Pwede ba naman yun? Alam mo namang party girl ako. Kaya hindi ko uurungan ng mga ganitong okasyon. Natawa naman ito sa sinabi ko. O sige, wait lang. Ipapakilala kita kay Richard. Hinila naman ako nito sa isang gwapong lalaki. Hula ko ay isa itong modelo. At hindi naman ako nagkamali nang magpakilala ito sa akin. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay sa akin ni Nina bago niya kami iniwan ni Richard. Maya-maya lang ay inaya na akong magsayaw ni Richard at pumayag naman ako. Ang harot ng tugtog kaya naman napasayaw na rin ako na parang nangaakit ng kalalakihan. Tuwang-tuwa naman na hinapit ako ni Richard papunta sa katawan nito. Nagkatitigan kami at alam ko ang gagawin niya. Pero bigla akong napaiwas nang may namukhaan akong lalaki sa dance floor. May problema ba? Nagtatakang tanong ni Richard. Wala, dyan ka muna. Mabilis kong sinundan yung lalaking naglalakad paalis ng dance floor. Sinundan ko ito hanggang sa makarating ako sa isang hardin na medyo malayo na sa party. Hinahanap mo ba ako? Tanong ng lalaking sinusundan ko.
na ngayon ay nakatayo na sa harapan ko. What are you doing here? Mas lalo itong naging gwapo ngayon sa paningin ko. Lalo pa at nag-smile ito sa akin. Siya yung lalaking napasok ko ang kondo. My friend invited me here, so hindi naman siguro masama kung nandito ako. Sagot ng lalaki. Sinong friend? Tanong ko naman. It's none of your business, sweetie. Lumapit ito sa akin at hinapit ang bewang ko palapit sa katawan nito. What's your name? Tanong ko sa kanya dahil gusto kong malaman. Just call me Jay. Napakunot noo ako. Basta for now, call me Jay. Natawa ako sa sinabi nito. Ang weird naman, bakit naman yun ang pinangalan ng magulang mo sa'yo? Natatawa kong sambit. Why do you want to know? Tanong naman ni Jay sa akin. Gusto ko lang. Masama ba? Halos malanghap ko na ang hininga nito sa sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Hindi naman kung susundin mo ang rules ko. Naguluhan naman ako sa sinabi ng lalaki. What rule? Ngumisi lang ito sa akin, saka ako mariing hinalikan. If you want to know me, you have to follow my rule. And that rule is getting to know each other on bed. Napanganga ako sa sinabi ng lalaki. What? Ibang klase talaga siya. Hindi kita pinipilit kung ayaw mo, pero sa ganun lang ako maaring makipagkilala sa'yo. Iba na ang panahon ngayon, kaya mas magandang dugtungan ng getting to know each other ng salitang on bed. At alam kong alam mo na din yan. Wika ng lalaki. Are you out of your mind? Pasigaw kong sabi. Ngumisi lang naman ito ng nakakaloko. Are you a bitch? Maya-maya ay tanong nito sa akin. Hindi. Sagot ko sabay iling. Ito din ang unang pagkakataon na tinanggi ko yun. Kung ganun, isa kang maruming babae? Nagulat ako sa sinabi nito. Bakit kailangan kong masaktan sa mga sinasabi niya, samantalang ganun na nga ako ngayon? Hindi. Pasigaw kong sabi na parang maiiyak na din. Then don't act like one. Binitiwan ako nito mula sa pagkakahapit ng bewang ko, saka tumalikod at naglakad palayo sa akin. Sandali. Nainsulto ako ng sobra. Ito yung unang beses na nakaramdam ako ng insulto sa tanang buhay ko. Bakit? Tumigil ito sa paglalakad at humarap sa akin ng nakapamulsa. Tinatanggap ko. Gagawin ko ang rule mo para makilala ka at makilala mo din ako. At ipapakita ko sa iyong hindi talaga ako bitch na akala mo at ng marami. Ngumisi lang ang lalaki sa sinabi ko. Then it's a deal. Simula bukas, sa kondo na kita matutulog hanggang sa magkakilala tayo. Ilipat mo na din yung ibang gamit mo. Wika nito, pagkatapos sa hinagis nito sa akin yung spare key ng kondo nito na nasalo ko naman. Hindi na ako nakakibo hanggang sa tuluyan itong makaalis. Asar na ako. Kanina pa ako naghihintay sa kanya, pero hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Ang usapan namin ay 7:00 ako ng gabi maglilipat sa kondo niya. Ngunit heto ako at kanina pa naghihintay sa kanya. Bakit ang tagal naman niya? San ba siya nagpunta? 11:00 na ng gabi. Ano ba ang balak niya at talagang pinaghintay pa ako? Buti na lang at kumain ako ng dinner kanina. Kung hindi ay nanghihina na ako ngayon. Tumayo ako mula sa pagkakaupo ko at dinala yung bag na pinaglalagyan ko ng mga gamit ko. Tuloy-tuloy akong pumasok sa kwarto nito. Kinapa ko yung switch para mabuksan at magliwanag ang kwarto. Amoy pa lang ng kwarto ay lalaking-lalaki na yung dating. Lalo pa nung tumambad sa akin ang buong kwarto nito. Hindi ko kasi gaanong napagmasdan ito nung nakapasok ako dito. Maaliwalas ang loob, sobrang simple lang. Dahil sa pagod kahihintay ay minabuti ko na lang munang mahiga sa kama nito. Pinikit ko na lang yung mata ko at hinayaang tuluyang makatulog. Hindi ko mapigilan ng mapaungol nang makaramdam ako ng haplos sa kung saan. Wake up, sweetie. Napamulat naman ako ng mata dahil sa narinig kong malambing na boses. Muntik na akong mahulog sa kama nang magulat ako sa mukha nitong nakatambad sa akin. Nakita kong tumawa ito. Sorry, nagulat ba kita? Hinawakan ako nito sa bewang para hindi tuluyang mahulog.
San ka ba nanggaling? Asar na tanong ko sa kanya. Kailangan ko pa ba talagang sabihin kung saan ako nanggaling? Tanong nito sa akin. Oo naman, dahil pinaghintay mo ko ng matagal. Ngumisi lang ito sabay dagan sa akin. Huwag kang mainip. Mamaya lang sasabihin ko sa'yo pagkatapos natin. Makahulugan niyang sabi. Ano ba? Umalis ka nga. Nahihirapan kong wika. Ayoko. Isiniksik pa nito yung mukha sa liig ko. Nakaramdam tuloy ako ng kilabot sa ginawa nito. Ano ba? Alis na. Sobrang bigat mo. Ngumiti ito at gumulong kasama ako. Kaya ngayon ay ako naman ang nasa ibabaw. Ano? Mabigat pa din ba? Nagiinit yung mukha ko. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin. First time tong mangyari sa akin. Yung mailang pag may kaharap na lalaki. Jay, mahina kong wika. Yes, sagot naman ito. I don't like your name. Natawa ito sa sinabi ko. Well, tanggapin mo na lang. Or you can call me Han if you want. Nakangiting wika nito. Pagkatapos ay dinampian ako nito ng isang mabilis na halik sa labi. Okay, sige. Mas mabuti pa yon kesa Jay. Do you really want to know me? Tanong nito. Yes. Naghahabol sa hiningang sagot ko. Okay, pero lilinawin ko lang muna sa'yo na nasa getting to know each other lang tayo. At wala tayong relasyon kahit na may mangyari sa atin. Wika ni Jay. Oo, alam ko. Sagot ko naman. Good. Ayoko lang na umasa ka. Medyo natigilan ako sa sinabi niya. Ibig sabihin lang ba nun hanggang getting to know each other lang talaga kami? At hindi na pwedeng mauwi sa love? Oo na. Mahinang sagot ko. Kahit pa nga hindi yun tinanggap ng isip ko. Kung ganun, matulog na tayo. Tumagilid ito para patagilid niya akong nayayakap. Hindi na ako nakadagan sa kanya at nakahiga na din ako sa kama paharap sa kanya. Matutulog na tayo? Takang tanong ko. Bakit, ayaw mo ba? O baka gusto mong kantahan pa kita para makatulog ka? Natawa ako ng pagak. Ibang klase. Ano ba talagang ibig sabihin niya sa getting to know each other on bed? Hindi kita maintindihan. Nakarinig ako ng mahinang tawa mula sa kanya. Ano bang iniisip mo? Na makikipagkilala ko sa'yo sa pamamagitan ng pakikipag-sex? Diretso nitong tanong. Oo, yun naman ang ibig mong sabihin, di ba? Sagot ko naman. Akala ko ba hindi ka bitch? Bakit ibibigay mo agad sa akin yung iniingatan mo? Hindi na maipinta yung mukha ko dahil sa inis ko sa kanya. Dahil gusto kitang makilala. At dahil akala ko, yun talaga ang ibig mong sabihin sa getting to know each other on bed. Tawa lang yung nakuha kong sagot dito. Anong nakakatawa? Naaasar kong tanong. Ganyan ka ba talaga kadesperadang makilala ko? At balak mo talagang ibigay sa akin ang sarili mo kapalit ng identity ko? Ibang klase para sa isang virgin na katulad mo. Ang bilis mong bumigay. Nasupalpal niya ako. Ngayon lang ako nakatagpo ng lalaking palay na ang lumalapit pero hindi pa rin tinutuka. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Alam mo ang gulo mo. Ang sabi mo, para makilala kita kailangan ko itong gawin. Pero bakit kung ano-ano yung pinagsasasabi mo? Inalis ko yung kamay nitong nakayakap sa akin at saka tumayo. Hindi dahil may nabanggit na bed, sex na agad ng katapat. Akala ko pa naman matino kang babae. Pero mukhang nagkamali ako. Paano mo ngayon mapapatunayan na hindi ka bitch? Kung sa pagsubok kong sinabi sa'yo bagsak ka na. Wika ni Jay. Ano bang pagsubok? Naaasar kong tanong. Yung rule ko. Yun ang batayan ko kung paano makakilala ng isang babae. Kaya sa tingin ko, hindi ko na kailangang makipagkilala pa sa'yo. Dahil sa pinakita mong pagkatao mo. I'm sorry pero bagsak ka sa taste ko. Para akong sinampal ng maraming ulit sa narinig ko. Halos masapo ko ang ulo ko sa inis at sa galit sa sarili ko. Bakit nga ba ang tanga ko? Akala ko kasi ganun yung ibig niyang sabihin. You may leave now. Tumayo si Jay at binuksan yung pintuan ng silid nito. No, ayoko.
Matigas kong sabi. Bakit ba ang kulit mo? Halata ang inis sa boses ni Jay. Dahil nga gusto kitang makilala. Sumigaw na ako at nagsukatan kami ng tingin. Fine. Pagbibigyan kita kung yan ang gusto mo. Huwag ka lang sanang magsisisi sa bandang huli. Dahil iba ako sa mga lalaking pinaikot mo. Marahas ako nitong hinila at sinunggaban. Patindi na ng patindi ang nangyayari sa amin ni Jay. Napamura ako ng may kakaiba akong naramdaman. Sinira mo ang pagpipigil ko. Binilaan na kita. Bulong nito sa tenga ko.